Masalimsim pala ang ay nagpunta na ako sa talipapa para bumili ng alutuin ko din sa likod ng bahay. At iring isda nga ni ang nabili ko. Ahatiin ko sila. Yung tatlo aprituhin ko tapos yung dalawa putol-putulin ko at asabawin ko laang. Kaya laang ay parang tapahan naman ng apoy ni Riay. Anong lingas oh? Grabe. Tingnin naman anong lalaki ng gatong niyan. Paano di yan malingas ay parang tapahan talaga yan. Palagay ko yung makaluto na wari iri ng 100 buo ay. Iri namang batang iri ay. Andini din. Kung saan ako nagapunta na andun din. Parang buntot ay. Kahit araw-araw na nga ni ako nagaluto din sa likod ay anong dami pa rin panggatong oh. Tingni. Pinangtigpal ko laang yan dyan sa pulasi. Kalagay ko laang nga ni ay nasunog na kaya naman ay binaliktad ko agad. Baka masubrahan pa. Tingni kabaliktad ko laang inahon ko na at luto na agad yan. Tingni ang ganda ng pagkaluto. Hindi man laang dumikit yung balat sa kawali sa sobrang init. Tapos iring langis naman ay alagay ko sa baso. Sayang din yan. Pwede pa yan pagprituan sa sunod. Tapos iding kawali ay sinalang ko uli. Hindi ko na yan ahugasan. Sabawin ko dyan yung isda na natira. At noong kumulo na siya ay tinanggal ko muna yung mga layak-layak sa ibabaw para medyo malinis siya tingnan at malinaw yung tubig parang balon. Tapos ay nilagay ko na agad yung mga samya para magkalasa agad yung sabaw. Ulam na yan. Palagay ko ay mamawari ako sa kakahigop niyan ay anong daming sabaw oh, magamamaw kita niyan. Syempre hindi masarap ang sabaw niyan kapag hindi mo alagyan ng hagunoy na pang-iwang. Ay porbahe, talbos laang ng kamuti yan, hindi yan hagunoy. Ang alam ko sa hagunoy ay napang-iwang laang yun. O kaya kusot-kusutin mo tapos apahid mo sa sugat. Hindi ko alam kung totoo yun na nakagamot yun. Hindi ko lang alam, sabi lang wari ng matatandang bulaan yun. Hindi ka pa wari nakasubscribe ay subscribe na baya.